Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong article sa Manila Times na kung saan kawawa ang Pilipinas sa desisyong ito ng US Trump administration. Tungkol ito sa trade tariff. Ito, title: Philippines, Brazil, 6 other nations slap with higher US tariffs. Philippines faces 20% levy up from 17% announced by Trump in April. Ito po yung buwis sa mga goods natin na ini-export sa US. Papatungan tayo ng 20% tariff or tax. Grabe. Ito ang Brazil, ang may pinakamataas na tariff, 50%. Grabe. Bakit naman? Kasi nga dito yung dating presidente ng Brazil, ang pangalan niya Jair Bolsonaro, kaibigan ito ni Trump, nakakulong ngayon sa Brazil at mayroong kaso. So parang personal lang dating, gustong tulungan ni Trump yung kanyang personal friend, dating presidente ng Brazil, kaya pinatungan niya ng 50% tariff ang lahat ng export ng Brazil sa US. Ito naman sa Pilipinas, I don't know kung may connection ba yung nangyari kay PRRD. Parang wala naman siguro. Tahimik man si Trump. Okay. So, sa Pilipinas, diretso na lang tayo sa Pilipinas, 20%. Malaki yan. So, ang mga analyst nagsasabi na lalong mag-drive yan ng inflation o lalong maka-apekto yan sa Kasi, sa record ng US government, mayroong trade imbalance. Pilipinas at saka US. Ang trade imbalance is $4.9 billion ang trade imbalance. Ibig sabihin, yung ine-export natin goods papunta sa Amerika, mas marami kaysa yung ini-import natin galing sa kanila. Lugi ang US, according to them, 4.9 billion ang lugi nila. So, kaya pinatungan nila ng 20% para makabawi sila sa kanilang lugi dahil mas marami tayong ibinibenta sa kanila kaysa yung binibili natin galing sa kanila. Mayaman naman sila, tayo napakalit. Akala ko ba kaibigan natin ng US? Ang dami nilang bases na ngayon sa Pilipinas, 9. Ano yung basis na yan? Nagre-renta ba? Wala. Libre. Courtesy of Marcos administration. Libre. Kasi kaibigan daw kung kaibigan, bakit mo naman? Grabe. Liit nating bansa. Tapos ganyan pa ang gagawin. I don't know kung I am not anti-American may mga anak, kamag-anak kami sa US, nagbabakasyon kami sa US. Hindi ako American ideals of democracy, freedom and everything maganda. But itong policy na ito nakaka-dismaya kasi yun na lang. Free access sila sa mga bases nila dito. Tapos ito pa bago. Plano nila, ang US government, magpatayo ng ammunitions manufacturing plant sa Subic.
Bakit daw? Para forward, sila, para kung in case na magkagera, hindi na nila problemahin na ang bala, kagamitan nila sa panggera ay manggaling pa sa US, nandito na sa Pilipinas. Anong gera ang pinaghahandaan? Di yung gera sa Taiwan. Pagdating ng panahon na i-invade ng mainland China ang Taiwan, magkagera, nasa Pilipinas na ang kanilang kagamitan. Munitions factory. So, sabi naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro, open daw siya sa mga ganong suggestion. So, anong epekto nun sa atin? Siguro, dagdag trabahante. Kasi mag-employ sila ng Pilipino na laborers. So, employer, yun ang benefits. But ang kapalit nun, yung risk. Pag nagkagera, anong gagawin ng kalaban? Example, China. Tatamaan niya yung na yun. Tatamaan niya yung manufacturing plant na yun. So, damay tayo. In the same manner na yung mga missiles ng US na nandito na nakaposisyon somewhere in Luzon, northern Luzon, nakatutok na sa China, pag nagkagera, tatamaan yun. So, damay ang Taga-Luzon. Kami sa Mindanao, mayroon lang kaming isang EDCA base sa Cagayan de Oro. Yun lang, madadamay din kami sa Mindanao. Anyway, I don't know kung anong gagawin ng Marcos admin. Wala namang magagawa. Pwede ba tayong magpataw din ng higher taxes sa kanila? I don't know kung kayang gawin ng Marcos administration. Okay, maalala ko lang Nung bagong upo ang Trump admin, meron ng mga bali-balita noon na yung meeting ng Pangulong Marcos at ni Trump, ina-arrange na at malapit na. Ay wala na. Magwa 1 year na ang Trump administration. Hanggang ngayon, wala pa namang naka-schedule na. No? Hindi katulad ng Biden administration. Wow, bilis. Ang dami. 3 or 4 times ata silang nag-meet sa US. Pagdating ngayon sa Trump, wala na. Parang naitsapwera na ang BBM admin sa Trump administration. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatuwa.